Isa ka bang baguhang Kristiyano na gustong matuto kung paano manalangin? Kaya lang, hindi mo alam kung paano mo ito gagawin. Well, sa video na ito ay tuturuan ko po kayo ng basic prayer pattern biblically at ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagturo. So kung ready ka na, let's get started. Matthew chapter 6 verse 9 to 13. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So ngayon ang question, binasa ko ba ito para ipanalangin ninyo ng katulad ng ganito? Hindi po. Alam niyo po, marami pong Filipino ang nananalangin ng katulad ng exact word na sinabi po ng ating Panginoong Hesus. Pero alam mo ba na meron pong 5 letter P na dapat po nating maintindihan dyan po sa prayer pattern na yan. Kapag nananalangin po tayo, tatandaan natin na ito po ay hindi dapat binabasa lamang o kinakabisado. Dapat po kasi ang mga panalangin ay nanggagaling po sa mga puso natin. Hindi po yung parang scripted o wala sa puso yung ating pananalangin. So ito po yung 5 letter P na dapat nating tandaan every time na tayo po ay nagpipray. Very basic po ito pong pattern na ito. So una po, manalangin tayo ng may papuri. Pray with praise. Sabi po ng Bible verse, Our Father in heaven, hallowed be your name. Sabi po sa Tagalog translation, sambahin nawa ang iyong mga pangalan. So una pong gagawin mo kapag ikaw ay magdarasal, dapat po munang ikaw ay sumasamba, nagpupuri sa Panginoon. So example po, Panginoon, ikaw po ay dakila sa lahat, pinupuri kita, pinapasalamatan kita sa lahat po ng kabutihan mo. So ganun po tayo magpuri. Tatandaan mo, para po hindi ka mahirapan sa pagpuri natin sa Panginoon, purihin mo siya according kung sino siya. Tatandaan natin na siya ay Diyos, manlilikha ng lahat. Siya po ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Siya po ay mabuti para sa atin. So lagi mo lang alalahanin lahat ng kabutihan ng Panginoon at purihin mo siya sa bagay na yon. So unang prayer pattern po natin ay papuri. Pangalawang prayer pattern po natin ay pagsunod. Sabi po ng verse dito, your will be done on earth as it is in heaven. Sabi po sa Tagalog translation, naway magsimula ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa. So lagi po nating ipanalangin sa Panginoon na sundin yung kanyang kalooban. So always pray for God's will. Panginoon, ano ba yung kalooban mo sa akin? Anong trabaho ang kalooban mo sa akin? Sinong babae o lalaki ang kalooban mo para sa akin na mapapangasawa ko? So always align your prayer in God's will. Although may mga plano tayong pang sarili, pero tatandaan natin na mas maganda pa rin ang plano ng Panginoon. Kaya always pray for God's will. Pangatlong prayer pattern natin na letter P ay pagpapala. Sabi po sa verse 11, give us today our daily bread. Yung daily bread po dyan, it means your basic needs. Kasi sa panahon po nila Jesus Christ, tinapay po ang kanilang regular na pagkain. Ngunit sa ating mga Filipino ay kanin. Pero it represents ng mga pangangailangan natin. Katulad na lang ng tubig, kuryente, renta ng bahay, madadamit natin, o anumang mga bagay na pangangailangan natin sa buhay. So always pray for your basic needs. Tatandaan po natin ang Panginoong Diyos ay gusto kang pagpalain. Kaya naman sa mga panalangin natin ay wala pong masamang humingi sa Panginoon. As a matter of fact, gusto pa nga ni Lord na humihingi tayo sa Kanya. Kasi pag-acknowledge yun at pagkilala natin yun sa Diyos, na kailangan natin ng Diyos at hindi natin kayang mabuhay kung wala ang Panginoon. So always pray for your needs. Pang-apat na letter P is pagpapatawad. Sabi po ng verse 12, and forgive us our debts as we also forgiven our debtors. Sabi ng Panginoong Hesus sa panalangin, patawarin mo kami, katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. So yes, sa panalangin mo, isama nyo po sa prayer pattern nyo yung paghingi nyo ng mga tawad. Marami tayong mga kasalanan na nagagawa. Minsan, hindi natin alam or hindi tayo aware na nagkakasala na pala tayo. So sometimes, ipag-pray natin na, Lord, kung meron ka man pong nakikitang kasalanan sa akin, patawarin mo po ako. Tatandaan natin na tayo ay nagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Nakapag-isip tayo ng hindi maganda or ng malaswa, nakapagsalita tayo na masakit or hindi maganda, or meron tayo nagawang bagay na nagkakasala sa Panginoon, ihingi po natin ang tawad yan. And also, sabi rin po sa verse na patawarin mo kami katulad ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkakasala sa amin. So meaning to say mga kapatid, magpatawad ka din po sa pananalangin mo, sa prayer mo, isama nyo po sa prayer yung pag-release ng forgiveness. Kung meron ka pang galit sa puso o sa ibang tao, tinuturuan tayo ng Panginoon na magpatawad. And lastly, verse 13, sabi pong ganun, and lead us not into temptation but deliver us from the evil one. So number 5 po natin is protection. Wala pong masamang humingi ng tulong o ng protection galing sa Panginoon.
So always pray for God's protection. Tatandaan natin na kung ikaw ay isang mananampalataya, ikaw ay kanyang anak, it is God's pleasure na tayo po ay kanyang protektahan. Sa mundong ito na napakagulo at hindi na safe, madalas marami pong kapahamakan na nangyayari, maging sa labas o sa loob ng ating tahanan ay hindi na po ligtas. So always pray for God's protection. Yan po ang gustong iparating sa atin ng Panginoon sa Bible verse na ito according to Matthew chapter 6 verse 9 to 13. 5 letter P na dapat po nating tandaan: papuri, pagsunod, pagpapala, pagpapatawad, at proteksyon. Yan po yung basic prayer pattern na dapat meron tayo kung ikaw ay nagsisimulang Kristiyano na hindi pa po ganun karunong manalangin. I hope na may natutunan po kayo sa video na ito. This is Pastor CJ. Shalom everyone. Peace.